Tulad ng naisip niya tungkol sa pagkikita muna, si Drune sa loob ay nanunuya sa kanyang simpleng pag-iisip. Tulad ng para sa kapitan, pinigilan niya ang lalaki dahil malapit nang magsimula ang paghaharap, at hindi na kailangan ng isang pagsubok na malaman ang lakas ng ibang partido. Ngayong umaga, ang ikalawang araw ng kompetisyon, ginamit ni Kim Horek ang kanyang tiket sa nominasyon, at natural, pinili niya ako bilang kanyang kalaban. Habang papasok ako sa arena, may tumawag sa akin, ito ay si Yuyena. Sa sandaling iyon, inutusan niya ang kanyang subordinate na magdala ng isang kahon na naglalaman ng 100 pinakamataas na kalidad ng mga bala. Bagaman hindi sila kinakailangan para sa pagsusulit, sinabi niya sa akin na dalhin sila sa bahay at malayang gamitin ito, at makipag-ugnay sa kanya anumang oras kung kailangan ko pa. Nabanggit din ni Yuyena na ang mga bala lamang ay hindi sapat upang mabayaran ang utang ng pag-save ng kanyang buhay. Ang mga ito ay isang maliit na regalo na ibinibigay niya sa akin ngayon. Bukod dito, nang tinanong siya ng mga awtoridad sa paaralan na magbigay ng photo tungkol sa pagkamatay ng Jean, hindi niya binanggit ang aking pagsuporta sa apoy. Lubos akong nagpapasalamat kay Yuyena sa pagpapanatili ng aking lihim. Kung ang balita ng aking pagbaril na si Yoon Hayan ay kumalat, baka nahaharap ako sa problema dahil wala sa mga Jean ni Lilith. Sa sandaling ito, sinabi rin ni Yuyena na alam niya na mayroon akong mga dahilan para itago ang aking lakas, ngunit patuloy na itago ito ay magpapahirap na maipasa ang praktikal na pagsusulit. Nakakakita ng aking pagkalito, tinanong ni Yuyena kung hindi ko alam kung sino ang kalaban ko. Ngunit nahulaan ko ang marami nang dumating ako, at handa akong malutas ng maayos ang mga bagay sa kanya. Samantala, nilinaw na ni Drune ang aking sitwasyon para sa kapitan. Sa mundong ito, si Kim Ha-jin ay nagmula sa isang ulila, na walang mga magulang o malapit na kaibigan. Pumasok siya sa isang akademikong militar sa edad na 6 at dumating sa kubo na may katamtamang pagganap at isang utang na $300,000. Ito ang lahat ng mga detalye na nalaman ni Drune. Matapos marinig ang ulat, ang kapitan ay mas nakakagulat, ang nasabing isang ordinaryong tao, bakit siya maaaring tumingin ng diretso sa kanyang tunay na mukha sa kabila ng item na pagharang sa pangunawa. Habang pinag-isipan ng kapitan, ang isa pang miyembro ng Chameleon Troop sa wakas ay natagpuan siya. Ang lalaki ay si Chiek Jung-yeong ng Chameleon Troop. Naririnig ang kapitan na sinabi na siya ay huli, mabilis na ipinaliwanag ni Chiek Jung-dae na siya ay nag-scout para sa talento tulad ng itinuro. Nang tanungin ng kapitan ang tungkol sa mga resulta, sinabi ni Chiek Jung-yeong na lahat sila ay mahina, ang sinumang isa sa kanila ay kumatok ng isang kisap mata sa noo. Ang kanyang tugon ay iniwan si Drune na walang pagsasalita dahil ang kapitan ay interesado sa potensyal, at ang pinakahihintay na talento sa taong ito ay sa unang taon. Kaya iminungkahi ni Drune na suriin ito ng kapitan at Chiek Jung-dae, lalo na mula nang magsisimula na ang unang taon na paligsahan ni Kim Ha-jin. Naaalala ang nakaraang enkwentro kung saan siya nakita, kinuha ng kapitan ang payo ni Drune. Habang naganap ang grand opening ceremony, ang mga arena ng kubo ay nakagagalit sa tuwa. Oh Jun-hyuk at So Young-ji, na namamahala sa pangalawang arena, ay nakarating na ngayon sa paninindigan. Habang nag-chat sila, biglang naramdaman ni So Young-ji ang isang bagay na hindi pangkaraniwan, na nagmula sa Chiek Jung-yeong na nakaupo sa kabaligtaran ng arena. Siya ay nagpahiwatig kay Oh Jun-hyuk na ang lalaki ay tila nakangiti sa kanila ng patuloy na. Inisip ni Oh Jun-hyuk na siya ay isang tagahanga lamang at hindi masyadong binigyan ng pansin. Matapos ang seremonya, opisyal na nagsimula ang paligsahan. Ang una na pumasok ay si Kim Horek ng Departamento ng Labanan, na nireranggo sa ika-19 sa mga mag-aaral sa unang taon. Bagaman malayo sa tuktok ng 6, ang kanyang pangkalahatang lakas ay kapuri-puri din. Nagulat si So Young-ji nang makita na ang kalaban ni Kim Horek ay si Kim Ha-jin, na nireranggo lamang sa 934. Tinitingnan ng mabangis na tinutukoy na si Kim Horek, hindi ko maiwasang mabulok, hindi ka ba naghahanap ng kaunting mabangis? Hayaan itong madali, pakikinig ito, si Kim Horek ay naging kahit na ang herer. Ang kanyang pangunahing kasanayan ay proteksyon na enerhiya, na maaaring maglabas ng magic power mula sa kanyang katawan upang makabuo ng isang transparent na kalasag, upang ang mga bala ng pagsasanay ay hindi makakasama sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay upang mapanatili ang layo ni Kim Horek dahil kung malapit na siya,
talagang nasa panganib ako dahil siya ay isang kakilakilabot na malapit na manlalaban. Nagsimula ang tugma, at agad akong sinisingil ni Kim Horek. Tama ang kanyang taktika upang isara ang distansya sa pagitan namin. Sa susunod na sandali, naaktibo ko ang oras ng bala. Matapos ang isang panahon ng masigasig na pagsasanay at pagpapahusay, ang oras ng bala ay tumagal ng 1 minuto, na pinapayagan akong mapanatili ang mga paggalaw ni Kim Horek. Gayunpaman, ang kanyang napakalaking mapanirang kapangyarihan ay nagpaalam sa akin na siya ay tulad ng isang tangke. Susunod, hinabol ako ni Kim Horek sa buong platform, habang ginamit ko ang 1,000 milya na mata at oras ng bala upang tila makitid na yumigtad ang kanyang mga pag-atake sa bawat oras. Habang nagpapatuloy siya, bigla kong hinayla ang aking handgun at naglalayong. Kinuha ni Kim Horek ang pagkakataon na makalapit, at sa parehong oras, pinaputok din ang aking bala. Ngunit wala siyang pakialam, naisip niya na tanga ako na isipin na mabibigo ang kanyang proteksyon na enerhiya. Naniniwala siya na madali niyang ma-deflect ang mga nasabing bala at hindi na kailangang ipagtanggol. Ang mga bagay ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya nabigo upang hadlangan ang pagbaril, ngunit ang bala ay matagumpay din na tumagos sa kanyang proteksyon na enerhiya. Ang biglaang pagbabago sa arena ay hindi naniniwala ang mga tagapakinig, dahil ang kilalang enerhiya na protection ay tinusok ng isang handgun lamang sa pagsasanay. Si Kim Horek sa platform ay natigilan, tanging ang matinding sakit sa kanyang balikat na nagpapalam sa kanya na ang kanyang enerhiya ay talagang natagos ng isang maliit na bala. Sa susunod na segundo, yumapekto si Kim Horek dahil narinig niya ang tunog ng aking pag-trigger ng trigger. Sa kasamaang palad, huli na, nakaharap sa aking mabilis na sunog, kailangang protektahan ni Kim Horek ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan. At ito mismo ang pamamaraan na naisip ko upang makitungo sa kanya. Inisip ni Kim Horek na maaari niyang i-deflect ang mga bala, mali siya, dahil na-infuse ko ang mga bala na may lakas ng aking stigma, at sila ay mga bala din na may anti-demonyong kapangyarihan. Ngayon na natapos na ang nakakasakit ni Kim Horek, hinarap niya ang aking walang humpay na barrage. Matapos ang pagdodging sa lahat ng paraan, sa wakas ay hindi makatayo ito ni Kim Horek, gamit ang kanyang buong lakas upang subukang gumamit ng mga labi upang mawala ako sa balanse. Ang welga na ito ay tila nagpapabagal sa aking pag-atake, ngunit habang tumalon ako upang yumigtad ang mga labi, bigla kong binalaan si Kim Horek na malapit na akong magtapon ng kutsilyo sa susunod. Hindi siya naglakas loob na dalhin ito sa ulo at hindi ginamit ang pagkakataon na isara sa akin. Ang takot sa kutsilyo ay maaari ring magkaroon ng isang espesyal na epekto, pinili ni Kim Horek na yumigtad ng direkta. Ngumiti ako at sinabi, iyon ay talagang isang bluff lamang. Sa panahon ng kanyang dodging, mabilis kong na-reload ang aking handgun, at pagkatapos ay dumating ang isa pang pag-ikot ng mabilis na pagbaril. Sa oras na ito, si Kim Horek ay walang pasubali na umiwas o ipagtanggol, at tulad nito, kinuha niya ang lahat ng pinsala. Matapos ang isang pag-ikot ng pagbaril, lumuhad na siya sa lupa, sa matinding sakit. Lumapit ako sa isang masigasig na tulan ng lakad, tumigil, at pagkatapos ay itinaas ang handgun sa lugar. Kung wala ang kanyang proteksyon na enerhiya, si Kim Horek ay tulad ng isang kordero sa pagpatay. Ang kamangha-manghang laban na ito ay gumawa ng madla kahit kalimutan na huminga. Sa wakas, sa ilalim ng tingin ng lahat, hinayla ko ang gatilyo ng handgun, ngunit ang tunog ng isang walang laman na baril ay sumigaw sa buong arena. Ang mga mata ni Kim Horek ay napuno ng kawalan ng paniniwala, at sa wakas ay huminga ang madla. O Junhyuk, sa sorpresa, maaari bang si Kim Hajan ay walang naiwan na mga bala? Sa sandaling ito, si Kim Horek ay natakpan din ng mga sugat. Habang nagtataka ang lahat kung sino ang nagwagi sa laban, sa wakas ay tumayo si Kim Horek, na nagpa siya na gumawa ng isang huling paninindigan. Sa ito, bahagyang ngumiti lang ako, iniisip na ito ay sapat na. Itinapon ko ang handgun at sinabi sa referee na sumuko ako. Ang boses ko ay sumigaw sa tahimik na arena. Ang mga tao sa entablado ay hindi yumapekto kaagad hanggang sa ang referee na stutteringly ay nagpahayag ng tunggalian, at ang tagumpay ay kabilang kay Kim Horek. Kumpara sa pagkabigla ng madla, kalmado ang aking pag-uugali. Galit na sumpa si Kim Horek, hinihiling na bumalik ako, habang lumingon ako at umalis ng hindi lumingon.
Sa puntong ito, tinanong ni Oh Jun-hyuk ang kanyang kasama kung ano ang naisip nila. Ang pananaw ni So Young-ji ay simple, akala niya ay mahusay akong gumanap, samantalang si Kim Horik ay masyadong nagmamadali at hindi gumamit ng martial arts upang lumapit sa hakbang-hakbang, sa halip na pumipili na gamitin ang enerhiya na napapanahon na enerhiya upang tumugon. Ang aking pagganap ay nakakaintriga sa So Young-ji dahil ang bilis ng pagpapaputok ko ay lampas sa normal, at ang aking pabago-bagong pananaw ay masyadong kat-anji-tangi, na may kakayahang subaybayan ang mga paggalaw ng isang martial arts na mag-aaral. Nagulat din siya na maaari kong palibutan ang mga bala na may nakakompress na mahika. Si Oh Jun-hyuk at So Young-ji ay nagtapos na ito ang dahilan kung bakit maaaring tumagos ang mga bala sa enerhiya na protection. Ngunit ako ay isang mag-aaral lamang, at maaari kong may compress ang mahika sa density na ito. Ang iba't ibang mga guild at organisasyon ay nagmadali na nakikipag-ugnay sa kanilang mga superior upang iulat ang aking pagganap. Sa gabi, ang lahat ng mga duels para sa araw ay medyo natapos. Pagkatapos umalis, nakipag-ugnay si Chiek Jung-yong sa kanyang kapareha, na nagsasabing hindi niya gusto ang taong iyon na nagngangalang Kim Ha-jin, isang maliit na tao na nagtatago ng malayo at nag-shot. Hindi niya maintindihan kung bakit nais ng kapitan na bigyang pansin niya ang gayong tao. Hindi mo ba napansin ang anti-magic na kapangyarihan? Sinabi sa kanya ni Chiek Junggai na wala itong kinalaman sa lakas. Naririnig ito, sa wakas na tanto ni Drune na hindi lang niya gusto ang mga show-outers. Sa mga mata ni Chiek Jung-yong, ang isang tunay na tunggalian ay tungkol sa pakikipaglaban upang patayin ang kalaban na tumitibok sa buhay ng isang tao. Hindi nag-abala si Drune na makipagtalo kay Chiek Jung-yong at sa halip ay nagtanong tungkol sa mga tugma nina Kim Suho at Shin Jong-hak. Para sa dalawang ito, kinilala ni Chiek Jung-yong ang kanilang lakas. Ang ganitong pamamaraan ng Shin Jong-hak Savage Spear ay gumawa ng isang malalim na impresyon sa kanya, na walang pagsubok, ngunit ang mga direktang pag-atake na naglalayong mga vitals ng kalaban. Sinabi niya na gusto niya si Shin Jong-hak. Tulad ng para kay Kim Suho, natagpuan siya ni Chiek Jung-yong na medyo espesyal. Nagulat din ang swordsmanship ni Kim Suho kay Chiek Jung-yong, ito ay talagang kasing eleganteng tulad ng Rumord, tulad ng isang sayaw na pinino sa hindi mabilang na taon. Ngunit matapos mapanood ang tugma, palaging nadama ni Chiek Jung-yong na itinatago ni Kim Suho ang kanyang tunay na mga kulay. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Kim Suho at Shin Jong-hak ay hindi sapat upang makati ang kanyang mga kamay. Sa oras na ito, tinanong siya ni Drune na gumawa din ng tala ni Kim Ha-jin. Bagaman hindi nasisiyahan, sumunod si Chiek Jung-yong dahil hiniling ito ng kapitan. Noon lang, isang security guard mula sa kubo ang nakita siya at sinimulang palayasin siya palayo. Ang susunod na segundo, biglang sinaksak ni Chiek Jung-yong ang kanyang daliri sa ulo ng bantay. Naririnig ang kaguluhan sa telepono, tinanong ni Drune kung pinatay niya ang tao. Si Chiek Jung-yong ay casual na inamin ito at hiniling na panatilihin itong lihim para sa kanya, dahil kung nalaman ng kapitan, baka patayin siya. Tulad ng para sa kapitan, nakarating na siya sa isang desyerto na lugar, naalala ang mga nakaraang kaganapan at ang pagkakanulo na dinanas niya, pati na rin ang panata na maghayganti sa isang tao. Ang kapitan, na nakarating sa kanyang katinuan, nakipag-ugnay kay Drune upang mag-imbestiga sa kanya sina Kim Suho at Shin Jong-hak, at pati na rin si Kim Ha-jin. Tulad ng para sa akin na magkaroon ng anti-magic power na may kakayahang masira sa pamamagitan ng Magic Constitution, inuna ako ng kapitan sa listahan upang mag-imbestiga. Ngunit naisip ni Drune na hindi nararapat na kumilos sa naturang kakaibang impormasyon tungkol sa akin. Tiniyak ng kapitan ang Drune, dahil bukas ay pinlano niyang makilala mismo si Kim Ha-jin.